hapon po sa inyong lahat. Ako po si Captain Wally Rivas, nagmamayari ng Pearl Grey Ship Management Incorporated at ng BB Ship Management Incorporated. Meron din po akong land-based company na nagngangalang Committee Consultancy and Manpower Resources. Ang pangunahin kong adikain ay ang matulungan ng lahat ng mga magdaragat, pati na ang mga skilled workers na naghahanap buhay sa lupa. Katunayan po nito ay meron akong training and assessment center na tumutulong upang maitaas ang antas ng kanilang kaalaman. Maraming salamat po. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino sa pangalan pa rin po ni Engineer Nelson Ramirez. Babalikan ko yung ating panauhin, the former Administrator Vic Suazo and the Deputy Administrator Attorney Nick Conte. Oh, ano yung sagot nyo doon? Gaano kalakas ang Philippine flag vessel? Gaano karami yung mga barko na nagre-rehistro dito sa banderang Panama at Liberia, at paano natin maiko-compare ang bansang Pilipinas? Actually, sinubukan na ng ating gobyerno noon na palakasin ang rehistro nung nagpalabas sila ng bareboat law. Okay. So, umpisa noon, dumami umakyat ng 400. Okay. Nung inabutan ko when I became the administrator, bumaba to 168. That was in 2004. No? Tapos, nadagdagan ko ng 4, naging 172 by the time I left. No? Ngayon, balita ko, 170 na lang naman. No? Bumaba. Now, that bareboat law, they had reasons to do it, but it did not achieve yung pagpadami ng rehistro. Kasi ang nakikinabang nun, ang mga manning agencies. So I think it's high time that we should really address that by coming up. Ano bang dapat gagawin? Number one, to make it attractive, dapat yung ating mga batas tungkol sa maritime, dapat i-review tapos maging consistent palagi. Number two. Kasi pabalik-balik kasi yung paulit-ulit, hindi consistent. Unlike the laws of the other countries, they have been there for ages na. Okay? Then the other one is that dapat amendahan na natin yung ating mortgage law na outdated na yun. Nating kopong-kopong pa yun. Number three. And number three, para we should be able to strengthen, continue training, and make good quality seafarers. Kasi number one tayo, pero palagi natin sinasabi natin yan, but we're just being complacent about it. Okay. Let's ask Deputy Administrator, ano ba? Ginagampanan na ba yan? Opo, at bilang dagdag po dun sa sinabi ni former Administrator Vic Suazo, yung bilang muna po, yung datos po tungkol sa mga barko na nakarehistro po sa ating bandera. Sa domestic po, humigit kumulang 11,000 po ang registered vessels, simula po sa pinakamababang gross tonnage hanggang sa pinakamalaki. Pagdating nga po doon sa foreign registered, Philippine registered vessels on foreign trade, ito po humigit kumulang 170. Kung ikukumpira po natin ito sa mga bansang nabanggit niyo, Panama, Liberia, libo-libo ang barko na nakarehistro sa kanila. Bakit po malaki ang agwat? Bakit? Una, mas madali pong magrehistro sa mga bansang yan. Mabilis. Pagdating sa processing ng papers, napakabilis. 30 minutes. Pagdating naman po sa mga incentives, lamang po sila. Tonnage tax, wala naman ho silang withholding tax. At marami pang mga benepisyo at incentive na pinoprovide. Ang isa pong puntos dyan, yung mga bansa pong yan, yung kanilang mga regulations, naka-align po sa itinatadhana ng International Maritime Organizations. Dito po sa atin, kasalukuyan po natin binabalangkas ang patuloy na pagraratipika o ratification ng iba't ibang IMO conventions. Ang isa pa rin po, nabanggit na po yung ship mortgage. Ang idadagdag ko lang po, kailangan magkaroon din po ng Admiralty Court upang sa ganon, special na korte ang lilitis o maghuhusga ng mga usapin tungkol sa shipping at hindi ho sila pipila doon sa ibang mga korte na marami na ho mismo ang docket. Ito po sa kasalukuyan ay ina-address ng Marina at ng DOTC. Bilang patunay po rito, binabalangkas po ngayon ng Kongreso ang pagsasabatas ng mga nararapatong probisyon under the proposed Philippine Maritime Act. Upang sa ganun nga ho, first and foremost, yung batas natin naka-align sa international standards, attractive sa ibang mga gusto mag-rehistro rito, at makikita ho natin na yung batas na yan, kung ito'y masat sa katuparan, yan ho ang magiging susi na magbubukas ng pinto upang dumami ang rehistro dito ho sa ating Very good. Now, so parang magkasundo kayo. During your time, you resigned because you were devastated, you were disappointed na you resigned because of principle. But this time, parang magkatugma yung mga isip ninyo. Yes, kaya ako natutuwa ngayon sa yung talagang pananaw ko mula noong naging administrator ko ng Marina. Although umalis ako ng Marina,
I feel so good because the new administration now is really following through what I've started. No? Okay. Nabanggit natin yung flag registry, sinasabi ko, I want the Philippines to be an FOC. What is that? Hindi flag of convenience. Ha? Oh, Kasi pag flag of convenience, hindi masama ang connotation nun, but a flag of choice. okay. Meaning tayo talaga ang pinili nila na maging dito na ireresto yung mga barko nila dahil sa sitwasyon na yan na it will be very advantageous for them to put. There's so many reasons why we should be that strong a maritime country. But we never took advantage. Nabanggit na ni Atty. Conte kanina about Liberia. Huwag na tayo lumayo doon. Sa Singapore na lang tayo. Bagong bansa yan. Very new also in the maritime industry. Pero, They have more than 3,000 vessels now. Baka umabot na, during the time na nandun ako sa Marina, umabot na more than 3,000. Siguro baka nag-6,000 lang. okay. So, the experience of Philippines po is more than enough to evolve. Sabi nga nila, to evolve mula doon sa manning business, papunta doon sa ship management. At naniniwala sila na yung return nito 10 times mas bigger, sabi nila po. Pero do you see this possibilities? Oh yes, I mean we share the optimism and the potential is there for this country, an island archipelago, to deal with its domestic concerns and modernize it, and at the same time to claim its place in the world map as a maritime power. Okay. Ako ngayon na lang ako na I feel so optimistic about it with the present administration. Kasi nakikita ko na ang takbo na yung mga visions, yung mga gusto kong sanang ipalabas, ipa-implement, ay ginagawa ng panala ngayon. And it's moving towards that direction. And that is something that I would like to see this country really to be a very strong maritime nation. Okay. Bago tayo magtapos mga kasambahay, alamin na natin ang kanilang mga important message, parting message sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood dito po sa UNTV, sa ating Tinig ng Marino. Yes, let's start again dito kay Administrator Vic Suazo. Sir, what is your parting message sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Ang akin lang masasabi na ako yung nagpapasalamat. Saka we will try and give the opportunity and chance to this new administration. No? Nagagampanan nila. Anyway, nakikita na namin saan patungo. It will really be for the best of the country sa lahat ng ginagawa nila ngayon. And ako yung natutuwa rin na lahat ng naumpisahan namin noon, noong panahon ko, although nalagay yun sa tabi, ngayon, pinick up na nila, ini-implement nila. And nandito kami, maski nasa labas kami ng gobyerno ngayon, pwede kami tumulong at any time. Kaya ginagawa ko na kung meron kailangan si Attorney Nick, you can always call me anytime. Thank you so much, Administrator. And finally, the Deputy Administrator, Attorney Nick Conte, sir, the spokesperson at the same time ng DOTC. Ang mensahe ko lang po, napakaganda po ng pagkakataon ibinibigay sa bansang Pilipinas upang sa ganon, hindi lang tayo manatiling number one na provider ng competent and globally qualified seafarers in the international seaborne trade. Nasa ating pong pagkakataon ang dapat na magampanan natin na ma-modernize ho natin ang ating domestic fleet, maipag-ibayo po ho natin, lalo nating mapalakas ang pag-i-ensure ho na safe, secure, reliable po yung ating mga sasakyang pandagat, lalo po dito sa domestic trade. At bilang isa hong anak ng marino, at alam ko po na yung aking ama ginugol ang kanyang panahon upang kami mapag-aral, bagamat siya yumao na, tinatanong ko pong malaking utang na loob sa lahat ng mga marino, sa lahat ng engaged in the maritime industry, ang kanilang pagpupunyagi, hindi lang makapag-transport ng goods and services all over the world, kundi po makapagpundar din ho ng kanilang pamilya, makatulong po sa ekonomiya. Napakalaki po ng ginagampanan ng shipping sa buhay po ng bawat isa. Kung kaya nga po ang Pilipinas ay napakalaki ng tsansa upang sa ganon ay mapalakas po natin ang ating registry at upang sa ganon ay lalo pang mapag-ibayo ang kakayahan ng mga Pilipinong marino. Okay, inyo pong napakinggan at napanood ang pangungusap ng dalawa nating panauhin. Yung isa ay anak ng dating marino. Maraming salamat in behalf of Engineer Nelson Ramirez. Ako po si Annie Rentoy. Anyayahan ko muli kayo sa darating na Miyerkules. Samahan niyo po kami dito sa Serbisyo Publiko at bahagi dito ng ating segment. You are watching Serbisyo Publiko.